If buhay ko yung maging kapalit, then I'll go for it. October 19, 2017, mga huling bahagi na noon ng bakbakan sa Marawi at nalalapit na ang katapusan ng mga rebelde. Pero alam nyo ba na bago pa man nagtapos ang kaguluhan doon ay binihag muna ng mga rebelde ang maraming sibilyan, kabilang na ang mga walang kamuwang-muwang na bata, mga babae at mga matatandang halos wala ng lakas para maiwasang maipit sa ginagawang pagtugis sa kanila ng mga kasundaluhan. Subalit nagulat ang marami noong may isang sundalo ang nagtanggal ng kanyang bulletproof vest at tinanggal din niya ang kanyang helmet, maging ang kanyang baril ay binitawan niya para lang makipag-usap sa mga rebelde. At alam nyo ba na nang dahil sa ginawa niyang ito ay maraming buhay ang naligtas niya? Gusto nyo ba siyang makilala? Well, halika kayo at pag-usapan natin ang nakakabilib na pag-rescue ng sundalong ito sa mga batang bihag ng mga rebelde noong panahon ng bakbakan sa Marawi. Nagmula sa lahi ng tribo ng mga matatapang, ang ating bayani ay isang igorot na nagmula sa Cordillera at siya ay si Captain Jeffrey Buada. 33 years old noong mga panahong ito at PMA graduate ng Maragtas Class of 2007 at na-assign sa 15th Scout Ranger Company upang tumulong na labanan ang puwersa ng mga rebelde sa Marawi. Nasa huling bahagi na noon ng bakbakan at na-corner na din ng mga kasundaluhan ng lugar na pinagtataguan ng mga terorista. Subalit para makaiwas ang mga rebelde na maipit sa ginagawang pagtugis ng mga sundalo ay ginawa nilang hostage ang mga kaawa-awang mga sibilyan. Ang pa dito ay dinamay pa nila ang mga batang gutom na gutom at wala pang kaalam-alam tungkol sa nangyayaring kaguluhan sa lugar. Dahil sa ginawang estratehiyang ito ng mga kalaban ay naging maingat lalo ang mga naging galaw ng mga sundalo na pinamumunuan ni Captain Jeffrey Buada at sinigurado nila na hindi mapapahamak ang mga bihag na hawak ng mga terorista. Dahan-dahan at maingat nilang pinasok ang mga butas ng mga gusali at sinubukang makalapit sa lugar kung nasaan nga ang mga gutom, uhaw at nasasabik ng makalaya ng mga bihag. Subalit habang maingat din si Captain Jeffrey Buada na lumalapit sa lugar na pinagtataguan ng mga kalaban at kung nasaan din ang mga bihag, ay biglang may sumigaw sa kampo ng mga terorista at binalaan siya na huwag siyang magkakamaling lumampas sa pader na naghihiwalay sa kanila. Dahil oras daw na gawin niya yun ay hindi sila magdadalawang isip na barilin siya at papatayin din nila ang hawak nilang mga bihag. Subalit nang makita ni Captain Jeffrey Buada ang mga nag-iiyakang mga bata ay tila ba dinudurog umano ang puso niya dahil sa parang nakikita din niya dito ang kanyang mga anak na babae na 4 na taong gulang at 11 taong gulang pa lang. Ayon sa kanyang kwento ay bilang ama ay hindi niya kayang tiisin na makita na nasa ganong sitwasyon ng mga bata. Kaya naman ito ang nagtulak sa kanya upang gumawa ng isang desisyon na alam niyang ikakapahamak niya kung magkataong magkakamali man siya. Subalit bago pa man gumawa ng hakbang si Captain Jeffrey Buada ay biglang lumapit sa kanya ang isa niyang tauhan na si Sergeant Alan Sumalpong at sinabi sa kanya na gusto niyang i-rescue ang isang lalaki na naging bihag at naiwan na nakadapa at sugatan na nasa kabilang gusali malapit lamang sa kanila. Pero hindi pumayag ang kapitan na mag-isa lang si Sergeant Sumalpong na pumunta doon dahil alam niya na napakadelikado at anumang oras ay pwede silang ratratin ng mga kalaban. Kaya naman ang ginawa nito ay nagpahanda siya ng isang cover fire at inalalayan niya ang kanyang tauhan para kunin nga ang naiwang bihag sa labas ng gusali na pinagtataguan ng mga rebelde. Noong mga oras na ginagapang na nila Captain Buada ang gusali ay inaasahan na nila na magkakapalitan na ng putok. Subalit nagulat ang mga ito nang hindi man lang sila paputukan ng mga kalaban habang sinasagip nila ang sugatang bihag.
Noong mga oras ding yun ay mas lalo pang naawa si Captain Jeffrey Buada nang makita pa niya ang mga nagsisigawang mga bihag na karamihan ay mga bata at mga matatanda na nanghihina na dahil sa gutom at nauuhaw dahil sa ilang araw na walang pagkain ni tubig man lang sana na kanilang iinumin. Pagkatapos naman nilang matagumpay na makuha ang sukotang naging bihag ng walang nangyaring palitan ng putok ay dito na gumawa ng hakbang si Captain Jeffrey Buada ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat at alam din niyang napakadelikado nito dahil maaring ang maging kapalit nito ay ang kanyang buhay. Subalit dito niya pinanindigan ang kanyang sinumpang tungkulin na handa siyang mamatay para sa kanyang bayan. Lumabas ito sa gusaling kanilang pinagkokoberan at tinanggal niya ang kanyang bulletproof vest, helmet, mga bala at ibinaba niya ang kanyang baril para ipakita sa mga kalaban na hindi na siya armado. At ang tanging gusto lamang niya ay makuha ang mga bihag sa maayos na paraan. Subalit natakot naman ang mga tauhan niya sa kanyang ginawa at ilang ulit siyang sinigawan ng mga ito at hiniling na huwag niyang ituloy ang kanyang pinaplano at isuot niya ang kanyang vest at damputin ang kanyang baril dahil sa sobrang napakaderito. Pero buo na talaga ang desisyon ni Captain Jeffrey Buada at kailangan niyang gawin iyon para sa buhay ng nakararami. Gamit lamang ang megaphone ay lakas loob niyang kinausap ang mga terorista at sinabing ang nais lamang niya ay makuha ang mga bihag lalo na ang mga batang walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Sa ginawa niya ay naging maayos naman ang lahat. Walang naging tensyon sa pagitan niya at ng mga kalaban at hindi rin nagtagal ay sumagot ang mga rebelde at sinabing ibibigay nila ang gusto niya kung makakapagdala siya doon ng tubig na maiinom at pagkain dahil maski pala ang mga rebelde ay nangihina na rin dahil sa ilang araw na bakbakan at walang pagkain ni tubig. Dahil sa kagustuhang mabawi ni Captain Jeffrey Buada ang mga bihag ay kaagad niyang sinabihan ng mga tauhan niya na kumuha ng mga tubig at biskwit at dalhin sa kanya upang maiabot din ito sa mga rebelde na ayon sa ilang kahilingan. Noong dumating ang mga ito ay nanigurado pa ang mga rebelde at sinabing mauna munang uminom si Captain Buada para siguraduhing hindi nakamamatay ang tubig na ibibigay nila. Ginawa naman ni Captain ang gusto ng mga rebelde at noong mga oras nga ding yun ay tila ba walang gulong nagaganap dahil maayos na nakakalapit si Captain sa mismong kuta ng mga kalaban. Habang naglalakad siya papalapit upang dalhin ang mga tubig ay mayroong 5 mga bihag ang unang lumabas. Nang makita naman ng mga kapwa sundalo ni Captain Jeffrey Buada na mayroon pang sumunod na mga lumabas ay nagtanggalan din sila ng mga vest at ibinaba rin nila ang kanilang mga baril. Pero aminado pa rin si Captain noon na hindi maalis sa kanya na baka bigla na lang siyang barilin pero sa isip-isip niya ay kung mamamatay siya doon ay at least nabawi na nila ang mga bihag. Hindi nga nagtagal. Habang ginagapang nila ang iba pang mga hostage para iligtas ay dito na ulit nagsimula ang matindi na namang bakbakan. Matapos lang ang ilang minutong pakikipagnegosasyon ay dito na ulit nagsimula ang mainit na labanan. Masakit man sa kanya na marami pang natira ay wala na siyang magagawa pa. Pero dahil naman sa kanyang ginawa ay maraming buhay ang naligtas niya. Hindi man niya nasagip lahat ay pinatunayan pa rin niya na sa gitna ng kanyang sinumpang tungkulin ay handa siyang mamatay alang-alang sa buhay ng iba. Isang patunay na ang madeploman siyang pakikipag-usap ni Captain Jeffrey Buada ay naging susi ng paglaya ng mga bata. Pagbubukas sa puso ng mga rebelde na maaring hindi bala at baril ang lahat ng kasagutan. Sabi nga sa kanta sa Marawi ay hindi bala, hindi bomba sa Marawi ang sagot, mga walang kamuwang-muwang kayakap ang luha at takot, mga maling adhikain ay hindi tamang sagot. Sa kanyang ginawang kagitingan ay binigyan siya ng plaque of recognition sa kanyang bayan sa pangunguna ni Mayor Bunafe Paraino. At sabi nga ng iba ay higit pa sa pagpapakita ng katapangan ng kanyang ginawa. Mataas na pagsaludo para sa iyo, Captain Jeffrey Buada.